So, mga kababayan, yung ating pag-uusapan dito, Francisco Evdani, hello po, and kay Ma'am Josephine, Miguel of shoutout, Ju-M, hello po, and kay Ma'am Angeline. So, ito po mga kababayan, ipakita ko lang po sa gilid ng ating screen, ayan, yung ating pag-uusapan, patungkol po ito kay, wait lang ha mga kababayan, patungkol po ito kay Aimee, kay Sarah, kay PBBM at kay UC Claire Castro. Ano nga ba ito, mga kababayan? Ayan na, gilid ng ating screen. Ayan, nakita nyo naman po. Ayan. So, yan po ay News 5. No? Hindi tayo, ano dito ha, fake news. Oh, hindi tayo gumagawa-gawa ng fake news, mga kababayan. Yan po ay galing sa News 5. At mismo, nandito din po yan. Oh, kung gusto nyo po ng katarungan at katotohanan, di ba? Ipakita ko din po din dito na itong ano, naalala niyo mga kababayan na sabi ni Sara sa kaniyang talumpati doon sa Malaysia, no, sa Araw ng Kalayaan noong June 12. Ang sabi ni Sara Duterte, mga kababayan, ay ganito. Ito po yung sabi niya. Makita niyo naman po dito, oh. Pakita ko mga kababayan, ay baliktad pala. Oo, basta nandiyan sa ating screen. Ito po'y babasahin ko lang. Babasahin ko lang mga kababayan. Tinagilid ko lang yung aking iPad. O kasi nga mabigat-bigat. Oo. So ito po mga kababayan, pakita ko lang po sa inyo. Ayan. Kung nakita nyo po, yan po yung nasa ating screen. O, ano nga ba ito? Ano nga ba itong pinag-uusapan nila? According kasi kay Sara, sabi ni Sara mga kababayan sa talumpati niya doon sa Malaysia, ito po, News 5, basahin ko lang. May patutsada na pasaring si Senator Amy Marcos online na naging pahayag ni UC Claire Castro patungkol sa umano'y kasunduan nila ni Vice President Sara Duterte na siya ang mag-uwi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa Dahig, Netherlands. Kasi kung natandaan ninyo mga kababayan, sabi kasi ni Sara, yan si Aimee, kaya lagi kong kasama yan. Alam niyo bakit? Parang hostage ko yan. Bibitawan ko lang yan kapag nakauwi na ang tatay ko mula sa dahig. At kapatid niya ang nagpakulong sa aking ama, so kausapin niya yung kapatid niya at siya ang mag-uwi ng aking ama. Kasi meron daw siyang bata na nakausap doon sa naturang event. Ang sabi daw ng bata, Inday Sara, iuwi mo na si Tatay Digong. Sabi naman ni Inday Sara daw doon sa bata, hala, bakit parang ako pa ang may kasalanan? Bakit sa akin? Bakit ako ang mag-uwi? Hindi naman ako ang nagkulong. Kaya daw, si Aimee Marcos daw ang mag-uwi. Kasi si PBBM daw ang nagpakulong. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, ito po literal po, fake news po talaga si Sara. Yun ang katotohanan. Alam mo sa totoo lang mga kababayan, kung kayo maniwala kay Sara, wala kayong pinagkaiba sa kanya. Oo, napakalaking sinungaling at napakalaking fake news po sa talaga ni Sara. Bakit? Una, yung sinabi ni Sara, mga kababayan, na si PBBM daw ang nagpakulong. O, Ma'am Arlene Moriano, hello po. Nagpakulong kay Digong, hindi po totoo. Bakit? Ang kadahilanan po ng pagkakulong ni Digong ay kinasuhan po siya nila Senator Antonio Trillanes at iilan no, ng mga biktima ng war on drugs na pinapatay niya nung panahon na siya ay presidente. Kinasuhan po siya at naging guilty po siya sa crimes against humanity. Kaya itong ICC ay nagbaba ng warrant together with the Interpol at ang Interpol ay nakipag-coordinate po sa PNP sa Pilipinas para arestuhin si Digong sa pamamagitan kay General Torre. So wala pong kinalaman ang pangalang Marcos doon sa pagkahuli ni Digong. Bakit? Si Digong po ang may gawa, kaya po siya inaresto. Si PBBM po ay isang presidente lamang na sumunod sa batas kung ano ang nasa batas. Magkaiba po si Marcos, magkaiba po ang mga Duterte. Mga Duterte lang po ang hindi marunong sumunod sa batas. Yes, totoo po yan. May sarili po silang batas. Tignan nyo yung impeachment. Akalain ninyo ang impeachment ay para protektor sa taong bayan pero si Sara ang protektahan ng impeachment. Ano yun? 'Di ba? Kaya dito masasabi ko mga kababayan, sabi dito ni Attorney Claire Castro, ni UC Claire Castro, sa patungkol sa statement ni Sara na si Aimee ang magpauwi kasi kapatid ni Aimee ang nagpakulong kay Digong. So sumagot dito si
UC Claire Castro, mga kababayan. Walang kinalaman ang Pangulo sa kontratang sa kontratang kanila ni Senator Amy Marcos at Vice President Sara Duterte. Pinasukan iyong isang tao na namanggagamit at isang taong willing magpagamit. Oo. President Bongbong Marcos, walang kontrata or anumang kontrata sa pamamagitan ng usapan, no, ni Amy at ni Sara sa isang manggagamit at sa taong willing magpagamit. The person, the user, and between the user and the person who willing to be used. Oo, yun ang sabi ni UC Claire Castro. So ngayon, sumagot si Amy, mga kababayan, ayan, sa ating screen, sa baba. Kami pa talaga ni Inday ang user? Sure kayo? Sabi ni Amy. Si Amy pa ba daw at si Sara ang manggagamit? Sure kayo? Sabi ni Amy. Bakit, Amy? Tanungin kita. Ang mga loyalista, matagal na yang nakasuporta kay Marcos. Ang mga Duterte, kailan lang ginanap? Kailan lang yan binuo? Noong panahong 2016 lang yan. Yung mga DDS. 'Di ba? Ngayon, paano mo nasabi na kayo lang ni Inday dalawa ang manggagamit? So, sino ang pinapatamaan ni Amy dito? Si PBBM manggagamit? Kung si PBBM manggagamit, kung si PBBM ang manggagamit, di sana si PBBM ang vice. Si PBBM ang presidente. 'Di ba? So, kung tutuusin natin, mga kababayan, sino ba ang highest ranking official? Si PBBM ba o si Sara? 'Di ba? Kasi ang sabi ni Amy, no, sa sagot niya kay Jose Claire Castro na sinabi ni Jose, wala pong kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos diyan sa usapan ni Amy at ni Sara, na ang sabi ni Sara ay hostage daw niya si Amy, bibitawan lang daw niya pag napauwi ni Amy si Digong mula sa kulungan kasi kapatid daw ni Amy ang nagpakulong, si PBBM. So wala pong ini contract na sinalihan between the user and the person who willing to be used. Diba? Sabi ni Yusek. Sumagot itong si Amy ngayon. Kami pa talaga ni Inday ang user? Sure kayo? Troy66, maraming salamat po sa super sticker. Thank you so much. And kay Mary Ann Suzuki, hello po ma'am. And kay VMB, hello po. Diba, mga kababayan? Sumagot si Amy, kami pa talaga ni Inday ang manggagamit. So, sino ba? Kasi kung tatanungin natin, loyalista ang pag-uusapan, noon pa man, panahon pa ng 1980 something, may loyalista na. Ngayon, pag tinanong mo, anong year lang ba na umpisa itong DDS? Di ba 2016? Di ba? Ngayon, bakit sabihin ni Sara doon na si PBBM ang nagpakulong, samantalang si Trillanes po ang nag-file, di ba? Doon sa The Hague, sa Netherlands, sa ICC. So, paano nangyari na si PBBM ang magpabalik? Isa lang naman yan Pwede naman na ipabalik ni PBBM yung tatay niya. Ang problema kasi, alangan naman si PBBM ang makiusap sa kanila, sila ang may kailangan. Aba, iba na pala ngayon, mga kababayan. Ikaw yung may kasalanan, yung pulis pa pala ang manghingi ng sorry sa'yo. Ikaw yung nangangailangan, yung hiningian mo, yun pa pala ang mag-sorry sa'yo. 'Di ba? Mga kababayan. Alam nyo yon, yung salitang ganon? Alex Piran. Kent, mukha lang ni Saramao, pusit. Hindi dapat pagkatiwalaan. And kay R. Villegas and kay Ana Estrabon, hello po ma'am. Di ba, biruin nyo, mga kababayan? Sabi ni Amy yan. Alam mo, sa totoo lang, kung meron mang manggagamit dito, walang iba kundi si Amy. Bakit? Ano bang tawag sa kanya? Namangka sa dalawang ilog. Anong tawag sa ganun? Kapatid niya, presidente. Dumikit siya dun sa kaaway ng kapatid niya. So, anong tawag sa kanya? Di ba manggagamit na literal? Anong nangyari kay Amy? Parang bangag na sila ni Sara lagi, sabi ni Ma'am Yamara. At nagsisisyon si Sara, di maubusan ng stock. Si Sara kaya laging bangag.
lakas ng AMATS. Di ba? Story lang nila yun. Gusto nila i-take over ang posisyon ni PBBM. Actually, mixed opinion. Alam mo yung sa totoo lang, itong dalawa, nangarap ng gising. Libra October, Miguel Love, shoutout po at sa si Risa Forcilo po. And kay Sir Elijah, Sir Kendra, Ma'am Linda, and kay Wisely Matio. And Roberto Cruz, aso daw. Oo. Si Sarah, mukhang aso. Totoo naman. Huwag siya mag-react. Kung minura nga niya si PBBM, nag-react ba kami? Di ba? Diba, Mamirian Suzuki, gonggong. Sabi nga ni Babalo, mga gonggong! Yeah? So, yun, klarong-klaro mga kababayan. Na sumagot si Amy patungkol sa statement ni Yossi Claire Castro na walang kinalaman si PBBM sa kontrata na usapan ni Sara at ni Amy patungkol dyan sa taong manggagamit at sa taong willing magpagamit. So, yun po yun mga kababayan. Dito tayo sunod. Attorney Cristina Conte at Duterte. Ito na mga kababayan. Ano nga ba itong kay Attorney Cristina Conte at kay Digong Duterte? Ito mga kababayan, matatawa po kayo dito sa statement ni Attorney Cristina Conte patungkol sa interim release nga ni Digong na hiningi ng kampo ni Digong. Bata pa lang ako, balita, hindi anak ni Marcos, sabi ni Ma'am Eva Hussain. Si Amy po ba? Ayaw ko na magsalita, ma'am, kasi nakita naman. Alam nyo, ito kwento ko sa inyo bago tayo mag-start dyan kay Attorney Conte ng biktima ng AGK ni Digong at kay Digong. Actually, matagal ko na din pong narinig yan na hindi daw po kasi anak itong si Babalina ni Makoy o ni Apo Lakay. Hindi daw kasi anak daw ito ng mayor ng Maynila noon. Oo, tsaka kinumpir-compare ko yung dating mayor at yung mukha ng mga anak ni Babalina, ni Mangga. Pareho naman ilong. Pareho talaga ng ilong ni Arsenio, mga kababayan. Wala akong nilagay na pangalan na. Meron pa ngang isa dyan, ampon daw nila. Hindi ba anak ni Mangga yon sa pagkadalaga? Yung kamukha din naman nila. Saan kayo nakakita ng ampon na halos kamukha nila? Yeah. Yan yung lagi kong narinig noon. Kamukha nung matandang mayor, yung mga anak ni Mangga. Tapos, ito namang si yung isa na ampon-ampon daw, bakit kamukha ni Mangga, yung ampon nilang bunso? Kaya nakita nyo yung maputi, yung tibo-tibo? Puso ko ay titibo-tibo. Diba? Kahawig yan. Kahawig talaga nila, mga kababayan. Yung bunso nilang ampon, kahawig. Di ba anak sa pagkadalaga ni Mangga yon? May sabi nga ni Francis Leo Marcos noon, nakilala nyo si Kulaong, yung scammer, yung nangalampag doon sa Green Meadows, yung nakulong sa NBI. Sabi niya, wag kang maniwala dyan, Ken. Anak ni Mangga yan. Hindi niya ampon yan. Anak niya yan sa pagkadalaga. Anak niya yan sa pagkadalaga. Hindi niyan ampon. Kunwari lang yan. Pareho sila mukha. Ginawa lang ampon pero magkamukha. Tigilan nyo nga ako. So yun lang mga kababayan.